Shabbat Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Araw po ngayon ng Biyernes, 4:27 na po ng hapon. At shalom din po sa mga kapatiran na ibang araw ang inyong pamamahinga. Sa dakong ito, ang ating pag-usapan today is yung ating Torah reading. Ito po ay makikita sa Yeshayahu aka Isaiah chapter 9. Very exciting po ito kasi napaka lawak ng naabot nito. Abot ito ng ah, prophecy ito kasi ng pagdating ni Yahushua, yung the child na pinag-usapan na maisinilang mga kapatid. So, quite exciting kasi nga ang layo pa sa panahon pa ito niya sa Yao pala na nasalita, more or less mga 700 years bago na isinilang itong bata na pinag-usapan. Walang iba kundi ang ating Misaya, mga kapatid. But ayan, tingnan natin ito in the context of Yehuda, lalo na sa kang Haring Ahas, na hindi siya sumunod sa kagustuhan po ni Aba Yahuwah, mga kapatid. So, that being said, bigay ako sandali ng kunting background and connection. Pagkatapos nito, we will ask si Brother Ron po, mga kapatid, para sa pagbasa nito. Bilang paalala lang, connection, chapter 7 ng Yesaya o to chapter 9 verse 7, which is mamaya kalahati nito o part nito ay babasahin natin. Ang pinag-usapan dito sa nakaraan is favor through judgment for Yehuda. So yun po ang napag-usapan na yan. So ngayon, chapter 9 verses 8 hanggang sa chapter 11 verse 16. So another section naman po ito mga kapatid, no? Favor through judgment for Israel o Yazar al, mga kapatid. So take note of that. Part of this is judgment for Yehuda verses 1 to 7, mga kapatid. But verses 8 hanggang ending towards chapter 11 verse 16 is about favor, judgment through Yazar al, mga kapatid. So, ayan ang kunting background na aking ibibigay. So, now without much ado, tawagin po natin ang ating kapatid, Brother Ron. Siya po ang ating Torah reader for today. Go ahead po, Brother Ron. Nakamute po kayo. Please unmute lang po, Brother Ron, para okay po. Go ahead. Ah, Yada Yawa po. Shalom mga Yada, kapatid. yada yawa. Ah, Yesayahu chapter 9. But there is no gloom upon her who is distressed, as when at first he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward more heavily oppressed her by the way of the sea, beyond the Jordan in the Galilee of the nation. The people who are walking in darkness have seen a great light. Upon those who dwelt in the land of the shadow of death, a light has shone. You shall increase the nation. You shall make its joy great. They shall rejoice before you as in the joy of harvest, as men rejoice when they divide the spoil. For you shall break the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian. For every boot of one trampling in tumult and coat rolled in blood shall be used for burning and fuel for fire. For a child shall be born unto us, a bond shall be given unto us, and the rule is on his shoulder. And his name is called Wonder, Counselor, Strong Al, Father of Continuity, Prince of Peace. Of the increase of his rule and peace, there is no end upon the throne of Daud and over his reign,
to establish it and sustain it with right ruling and with righteousness from now on, even forever. The ardor of Yahuwah of hosts does this. Yahuwah sent a word against Jacob, and it has fallen on Israel. And the people shall know all of them, Ephraim and the inhabitant of Shomeron, who say in pride and greatness of heart, the bricks have fallen down, but we build with hewn stone. The sycamore are cut down, but we replace them with cedar. And Yahuwah raised the adversary of Ratzin against him, and stirred up his enemies, the Amaraean before and the Philistine behind, and they devour Israel with an open mouth. With all this, his displeasure has not turned back, and his hand is still stretched out. And the people have not turned back to him who smite them, nor have they sought Yahuwah of hosts. And Yahuwah cuts off head and tail from Israel palm branch and reed in one day. Elder and highly respected, he is the head. The Nabi who teaches falsehood, he is the tail. For the leaders of this people lead astray, and those who are guided by them are swallowed up. Therefore Yahuwah does not rejoice over their young men, and has not compassion and has no compassion on their fatherless and widows. For everyone is defiled and evil, and every mouth speak foolishness. With all this, his displeasure has not turned back, and his hand is still stretched out. For wickedness burned as the fire, it consumed thorn bushes and weeds, and lights the bushes of the forest ablaze, and they roll up like rising smoke. And the land shall be burned up by the wrath of Yahuwah of hosts, and the people be as fuel for the fire. A man shall not spare his brother, and cut down on the right hand, but shall be and cut down on the right hand, but shall be hungry, and he devours on the left hand, but shall not be satisfied, each one devouring the flesh of his own arm. Hallelujah. Yada Yahuwah po. Yada, yada Yahuwah, mga kapatid. So, salamat po, Brother Ron, sa pagkabasa ng Yeshayahu chapter 9, mga kapatid. So, sa kunting information kanina na naibigay ko na po, mga kapatid, kung titingnan natin itong chapter 9 verses 1 to 7, ang tawag po niyan, itong 1 to 7, spiritual gloom. Okay? Spiritual gloom, ang matatawag natin dyan, as dispelled or as manifested in chapter 8, verse 22, okay? Para makonect natin yung kanyang context, chapter 8, 22, and they shall look to the Arats and see distress and darkness, gloom of hard times, and be driven into thick darkness. So, na-describe diyan dahil sa kanilang hindi pagtanggap ng favor, ang resulta, mga kapatid, ay gloom and distress and darkness. So, sobrang darkness, mga kapatid, ang nangyari. So, dahil sa chapter 8, verse 22, makikita natin na merong spiritual darkness, kaya lang, ito ay na-dispelled. Okay? Ibig sabihin, ito ay paalisin. Okay? Sa ano po? Sa pamamagitan ng pagpahayag po ng light. So itong verses 1 to 7, although ang ending ng chapter 8:22 is more of doom and darkness, mga kapatid, distress, darkness, and gloom, ngunit
sa verses 1 to 7 ng chapter 9, ito pala ay magkaroon ng breakthrough. Okay? Yung darkness na yan ay i-dispel. Paano siya ma-dispel? Itong prophetic na pagdating ng Messiah kung saan ang light, ang ilaw ang dadalhin niya po. Okay? So mamaya makikita natin yan as we go farther mga kapatid. And then verses 8 to 11 sa ating na mention na kanina, verses 8 to chapter 11 rather verse 16, ito naman po ay favor and judgment for Israel o Yasar-al, mga kapatid. Abba Yahuwah reveals his favorable intention towards Yasar-al, mga kapatid, the northern. Okay, paano po niya pinakita? Through his wrath, okay, work against them through the Assyrian invasion, mga kapatid. So, dito natin makikita na si Abba Yahuwah, ginamit niya ang Assyria to punish Yasar-al o Israel, mga kapatid. But yun po pala ay paraan ni Abba Yahuwah upang i-purify ang kanyang sangkatauhan, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagdating ng Messiah. So, again, there is what we call historical events, but also prophetic. In essence, in interpretation, prophetic also, mga kapatid, in nature. So, kaya uh, super hirap ma-fully grasp o ma-fully understand itong chapter 9, mga kapatid. Kasi it talks about history, but it also talks about the future coming of the Messiah. So, ayan po, mga kapatid, ang challenges nito. And so, patuloy nating pag-usapan ngayon itong chapter 9 verses 8 hanggang sa ending, verse 21. Ito po ay section marked by four assertions of Yahuwah's unrelenting anger. So, makikita natin dito mamaya as we go into the details kung bakit ba nagalit talaga si Aba sa bansang Yasar-al. Kasi yun na nga ang ating tutukan verses 8 and following, mga kapatid. Okay po, so bago ako magpatuloy sa ano yung magiging explanation natin sa mga details, verses 1 to 7, ano yung ating mga details dyan, maghintay muna ako o makinig muna ako sa inyo. What are your thoughts? Ano yung mga bagay dito na that brought your attention po o yung mga bagay dito na pagbasa mo ngayon o pagpakinig mo ngayon sa nabasa ni Brother Ron, nagbigay po ng ringing in your ears. Ano po yun? Okay, brother, Sister Ahaba Batio, you have Ah, something to share po. may uh, ano what yung dati he keeps on palaging sinasabi na Yasharal in Yehuda. Pero ngayon bakit Zebulon at saka Naphtali? Hmm. Ano ba ang Opo. bakit Ah, bakit yun? Sige po. Naphtali, okay. Ito si Sibulon, ito si Naphtali. Ah, bahagi po ito, Si sister, Jacob. bahagi po ito ng Northern Kingdom. Ah, Opo. Kasi, di oo, ba, parang okay. ulit. Okay, pag-usapan natin. Dalawang kingdom, di ba? Kasi nahati sila. Southern Kingdom at Northern Kingdom. Itong Northern Kingdom at Southern Kingdom po, dalawa lang na tribe. Yehuda at saka kay Benyamin o Benjamin. Opo. So itong Northern Kingdom, which is the Northern Tribe, composed po ng 10 tribes Mm-mm. yan. At Mm-mm. isa sa mga dalawang mga tribe ang na-mention diyan, no? Sibulon at Opo, Ephraim, no? Naphtali. Naphtali, Sibulon and Naphtali. Yun ang dalawang na highlight. But meron pang 8 na mga other
na mga tribes dito sa northern Yasser-Al. So, kaya sister, medyo kung wala tayong hindi natin alam yung history nito, medyo maguguluhan tayo. Ano ba ang Yehuda? Yan Yan nga eh. Israel? Ano ba? Kasi palaging as Yasharal at saka Yahuda. Opo, Ba't bigla dito na Zebulun at Naphtali ang sinabi? opo. So, yun ang paliwanag kasi bahagi ng Yasser-Al, the northern tribe, bahagi sila sa So it speaks sampung of the northern tribe. opo, bahagi sila sa sampung tribe. Yung walo hindi nabanggit pero kung bakit nabanggit itong dalawang tribe, mamaya may significance yan dito sa pag-start ni Yahushua sa kanyang ministry din po. So mamaya babalikan natin yan. So that's a good point na nagkaroon Thank ka you, ng brother. clarification po. Okay, yun lang po sister ang nais mong i-clarify at mabuti naman po para maunawaan natin kung bakit. Okay, yadayawa po. Anyone? Anyone else? Meron pa ba? Brother Dan, additional po. Continue po, sister. Ah, Continue. dito rin sa one, na quote niya na yung former time is gloom in anguish, but the latter time speaks of glorious day. Hmm. Uh, glorious day ba yung coming of Yahushua or yung in the Tama. former times is the darkness of the people of Yashral in Yahuda? Hmm. Yung former, yun ang tinutukoy dyan, yung history nila na they were in darkness, yung nabigay ko na kanina na background. But Yes. yung latter, which is yung future po yon na pagdating po ni Yahushua. Okay. Papa. Thank you So, po. so good that your mind is processing on that and mamaya balikan natin at ipaliwanag natin yun. Kasi hindi ko nabasa lahat eh. Okay lang po. Okay lang po. Part of the learning na ito, so walang problema. Okay, anyone else? Salamat Sister Ahaba Batiao, aka Sister Corazon. Anyone else po? Merong Shabbat Shalom sa kay Sister Sarah Batiao, nandito na, Sister Diana. Shabbat Shalom sa inyong dalawa and the rest who are here. Brother Daniel is also here. Yadayaoa, we are on Yesayao, Isaiah chapter 9. Okay po, who will be the next to share something, ask question, or a thought that prevails in your mind and heart habang nabasa ito ni Brother Ron? Brad Danny, ako po, merong tanong. Okay, go ahead po, Brother Ron, go ahead po. Tama po ba yung pagkakaintindi ko na while they are in captivity and being oppressed, may binanggit na po dito na they will going to be redeemed by the coming of our Messiah, Yahusha. Dahil nakalagay na po dito yung bibigay sa kanila yung anak ng na galing sa ni Daud. Okay. Yung pagdating po ng Messiah, Opo. parang sinabi na po sa kanila na pagdating ng eto ang mangyayari, magre-rejoice kayo ng sobra-sobra o ng Hmm. talagang magagalak kayong lahat dahil darating na Kaya lang bakit po pagdating sa dulo, after chapter verse 80, parang galit na naman po si Yahuwah dahil parang parang, Opo. parang ayaw nilang makinig kay Abba. Opo. Para bang para bang kayo yung tatay, sinabihan niyo na yung anak niyo na sige, pagkano ibibigay ko na sa iyo ganito. Parang ipinapangako na po yung glory o yung Steam. Opo. team. Hmm. Ipinapangako na po sa kanila. Kaya lang parang ayaw nilang maniwala o ayaw nilang makinig. Hmm. Kaya patuloy pa rin po sila dun sa mga unrighteous sa doing nila. Opo. Kaya
yung galit po ni Haba na sustain pa rin. Hmm. Parang ganun po ang pagkakaintindi ko. Tama, tama brother. Kasi yung verses 1 to 7, yun po ay prophetic nga. Ah, may kunting background ng history and yet meron siyang prophetic. May sabihin, speaks about the future which is yun ang pagdating po ni Yahushua the Messiah. So pagdating ni Yahushua the Messiah, prophetically nag-describe na kung ano kasaya meron. Okay? Pero nung marinig ng mga tao yan, sa pamagitan ni Prophet Yesaya o nung marinig ng mga actual Yahuda, yung mga tao na yan, nung marinig nila yan, wala, parang hindi sila na-excited or hindi sila nagkaroon ng full awareness na Hindi may sila future pala. interesado. Ano, brother? Hindi po sila interesado. Parang ganun. Opo, Walang, di sila interesado nung narinig nila yan. Mula sa talaga nagmula sa bibig ni Yesaya when he declared that. So, kaya sa verses 8 and following, dahil sa kanilang nawa nagbigay na yun sana ng ano pa, nagbigay na po ng chance para sa kanila na pwede na silang magbago kasi may future pala kapag makingid tayo kay Abay Yahuwah mga kapatid. Pero hindi. At mamaya makikita natin na ah, meron ding accountability dito yung mga leaders. Okay? Kung bakit ganito ang mga sangkatauhan ng Yahuda, dahil yung kanilang mga leaders, kanilang mga Are you prophet, going to sleep now, my dear? okay, ang kanilang mga hari, okay, may mga accountability din po sila. Kasi may mga failures din po sila dito, mga kapatid. So, kaya it calls for a greater responsibility to those who are leading people. Kasi siyempre kung yung blind mag-lead ng another blind, di ba? So, talagang ano po, problema. So, mamaya, balikan natin yon Brother Ron. But you have a good point there kung bakit nandun na yung good news sana future na they will enjoy pero hindi nila tinanggap. Okay? Hindi sila open-minded na bumalik ng buong puso kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Okay, good interaction. Anyone else na meron pa bang nais na i-share or ibahagi or whatever na talata dito na that's strike in your heart or in your mind? Okay po. So, allow your mind to process and work out, mga kapatid, as we proceed further upang yung mga concern kanina na nabanggit na ni Sister Ahaba, Batiao at Brother Ron, mabigyan pa natin ng mga paliwanag. Okay, so let's begin with verse 1. Sa naumpisa na kanina, but there is no gloom upon her. Okay? Who is distressed. Yung hair, are you with me? Nasa verse 1 na po tayo. But there is no gloom upon her. So, sino itong hair na tinutukoy dito? Okay? Ah, itong hair, ang tinutukoy dito is yung overall na Yasar-al, including Yahuda. Okay? There is no gloom upon her who is distressed, as when at first he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward more heavily oppressed her by the way of the sea beyond the Yarden and Galil of the nations. Okay? So, sinasabi dito na yung buong, yung Yasar-al, rather, itong Yasar-al, ah, nung sila inatake, nung ang distress, kasi doon sa chapter 8:22, mga kapatid kanina, no? Di ba, na-highlight natin, na there is distress and darkness sa chapter 8:22. So, nung darkness pumasok sa Yasar Al, mga kapatid, which is now zoom in tayo doon sa northern, okay? Nung ang doom and darkness ay pumasok doon, ano ang kanilang response?
There is no gloom upon her who is distressed, as when at first he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. So, ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? There was no gloom in her. So sana, nagkaroon sila ng sad response. Sana naging gloom sila doon sa pag-attack ng Assyria, mga kapatid. Kasi itong pag-attack pala ng Assyria, to answer yung question kanina ni Sister Hababatsyao, ang unang na-atake ng Assyria ay, ano po? Land of Zebulun and the land of Naphtali. Yun po ang unang na-invade ng Assur or ng Assyria. Kaya pala, okay, I Opo, understand. sila ang unang na-attack. Okay? And afterward, sinabi dito, more heavily oppressed her. So, ibig sabihin, after na conquer itong uh, Zebulun and Naphtali, which is para sa mga makikinig sa Republis, ito yung mga dalawang tribe among the 10 tribes dito sa Northern Kingdom, mga kapatid. Okay, which is Israel, mga kapatid. So, after niyan, na sila ay na-oppress, patuloy na nag-oppress ang Assyria, mga kapatid, sa kanila. Okay? At saan dumaan yung Assyria? Sinabi dito, by the way of the sea, beyond Yarden, or aka Jordan, and in Galil of the nations. So, ang tanong is, saan ba itong Galil? Ito na nga yung familiar natin na the Sea of Galilee. Okay? So saan itong Sea of Galilee? Kung tingnan natin yung map, nandoon pa yan sa up north. Wala yan dito sa Yehuda, yung Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee po ay nandito po sa taas, which is nandito yan dito banda sa up north, which is Northern Kingdom, mga kapatid. Which is yung Sea of Galilee dyan, o yung Galil, nandyan po yung Sibulon at Naphtali, mga kapatid, na tribe. Na kung saan, doon talaga unang naglusob ang Assyria, mga kapatid, sa dalawang tribe na yan. Now, bakit malaga na ating maintindihan yan? Kasi, ito yung connection dito, mga kapatid. Nung si Yahushua ay nag-umpisa, okay, saan natin makikita yun sa other reference natin yun, mga kapatid? Yung ating nabanggit na Northern Kingdom o Northern Region, mga kapatid, which is Naphtali and Zebulun. Mababasa po natin yan further doon sa Pangalawang Hari, chapter 15, verse 29. Okay? Sabihin ko lang po, Pangalawang Hari, chapter 15, verse 29. So, you can read the detail doon po. So, kung bakit ba yun ang na-highlight dito ni Yesayao, yung dalawang tribe? Because mga kapatid, kung napansin ninyo, nung si Yahushua ay nag-umpisa na, saan ba siya first din nagsimula? Okay? Buksan po natin mga kapatid ang mata at yaw para makita, ma-appreciate natin yung connection dito ng Yesayao chapter 9 verse 1. Ma-appreciate natin yan. Let's go to Matatyaw chapter 4. Sige po. Sinong gustong magbasa, mga kapatid? Matatyaw chapter 4 verses 12 to 16 po. Kung nandoon na kayo, please read, mga kapatid. Matatyaw chapter 4 12 to 16. Sinong nais na magbasa? Paki-unmute lang po. 12 to 16 ng Matatyaw. Anyone? Paki-unmute lang po. Then read and follow. So, ano pong nakasabi diyan sa Matatyaw 4? Can somebody go there and open? Anyone?
Matatiao 4:12 to 16. Anyone would like to read? Para maintindihan natin fully, bakit na-highlight ni Yasayao yung dalawang tribe na yan? Go ahead po, Sister Bakar Asayao, if you wish to read. Matatiyaho 4, verses 12 to 16 po. 16. And Yahusha, having heard that Yohanan had been put in prison, withdrew into Galilee. And leaving Nazareth, he came and dwelt in Nahum, which is by the sea in the borders of Zebulun and Naphtali, to fill what was spoken by Yashayahu the Lambiam, saying, Land of Zebulun and land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people who sat in darkness saw a great light, and upon those who sat in the land and shadow of death, light arose to them. Okay? So, ano yung napansin ninyo mga kapatid? Yadayawa sa pagkabasa ni Sister Bakar Asayaw. Anong napansin ninyo mga kapatid? Di ba? People see darkness. Okay? And sat in darkness and saw a great light upon those who sat in the land and shadow of death. Light arose to them. Dito po, makikita natin na may connection ang Messianic, yung ministry po ni Yahushua, fulfilled as spoken by Yeshayahu, chapter 9, verse 1, mga kapatid. Bakit po? Kasi nung marinig na ni Yahushua, nadakip na si Yahukanan, the immerser. So anong ginawa niya? Umalis siya doon sa Jerusalem. At saan siya pumunta? Pumunta po siya sa Galil or Galilea or Galilee, mga kapatid. Pumunta po siya doon. Na kung saan, ito which is by the sea in the borders of Zebulun and Naphtali. Okay? To feel what was spoken by Yeshayahu the Nabia, mga kapatid, saying, land of Zebulun, land of Naphtali, the way of the sea, beyond the Jordan, Galil of the Gentiles. So nakuha ninyo mga kapatid yung nakuha po ninyo yung ating connection dito. So ayan Sister Ahaba Batsyao, kung bakit especially na mention yung dalawang mga tribe. Kasi sila yung unang na-attack ng Assyrian, sila yung unang nakaranas ng pain. Okay? Ngayon, pagdating ni Yahushua, as it was spoken na, mga kapatid, doon din pumunta si Yahushua. Okay? Opo. Doon din pumunta si Yahushua. Because that is symbolic of the mission. Okay? Symbolic of the mission na yung pagpunta pala ni Yahushua dito ay hindi lang para sa mga Yasaral o sa mga taga-Yahuda. Hindi lang. Kundi para din po sa mga Gentiles. Okay? Kasi po itong lugar na ito by the Sea of Galil. Okay, anong tinawag diyan kanina? Okay, yung ano, withdrew into Galil. Okay? And dito sa verse 15, Galil of the Gentiles. Okay? So, Galil of the Gentiles. So, ibig sabihin, itong lugar na ito, itong Galilea o Galilee, very strategic yan. Kasi po, diyan sa lugar na yan, dumadaan din po yung mga Gentiles. Connecting to Syria, okay? Connecting to other Gentile nations. So, kumbaga, trade route yan ba? Kung titingnan natin yung business term. Trade route yan. Okay? So, kaya tinawag diyan na
Galil of the Gentiles. So, ibig sabihin, maraming mga Gentiles ang dadaan dyan. Okay? So, when Yahushua came, yung mission niya, he also started in this land of Zebulun and Naphtali. Kasi diyan nga, maraming mga Gentiles pala na pumapasok diyan. So, symbolic of Syrian who conquered uh, Israel o Yasharal through these two tribes, Yahushua also started conquering the world through his mission starting there, mga kapatid. So, kaya diyan sa lugar na yan, nagiging famous si Yahushua. Kasi diyan siya talaga nag-umpisa. Hindi siya nag-umpisa doon sa Jerusalem. Hindi. Doon sa Jerusalem. Hindi. Dito siya nag-umpisa talaga yung kaniyang mission. Okay po. So, yan, no, very significant pala ano yung pananaw ni Aba Yahuwah sa kaniyang paghari, mga kapatid. Okay? Now, itong phrase na in the latter time, yung na-question kanina ni Sister Ahaba Batyaw, in the latter time, he has made uh, honorable itong prophetic. Okay? Kung ano ito, yun na nga, prophetic of the coming of Yahushua, in which the esteem of Abba Yahuwah, sa nabanggit na rin po ni Brother Ron kanina, the esteem of Abba Yahuwah nakita, okay, as prophesied ni Yesayao na darating in the latter times. Okay, so the people of Yahuwah finally play the honorable day, mga kapatid, in chapter 2, verse 3. Okay? Kung tingnan natin yung chapter 2 ng verse 3 ng Yesayao, okay, let's go back there, mga kapatid, para mabasa natin. Chapter 2, verse 3 po. Okay, chapter 2, verse 3. Na-highlight na po natin yan sa nakaraan. And many people shall come and say, come and let us go up to the mountain of Yahuwah, to the house of Aluayam of Yaakov, and let him teach us his ways, and let us walk in the path. For out of Zion comes forth the Torah, and the word of Yahuwah from Jerusalem. So dito sa chapter 2, verse 3, nabanggit na po dito na kung saan tinawag ang mga sangkatauhan. Okay, tinawag sila. Let's come, let's go. Let's go up to the mountain. So there is a chance given to them. Let's go up to the mountain. Mga kapatid, hindi lang pala yan talking of that current situation nila na sila'y tinawag na magpunta sa mountain at doon mangangaral sa Torah. But yan din po ay prophetic of the coming of Yahushua HaMashiach, mga kapatid. Na kung saan, sa pamamagitan ni Yahushua, ang sangkatauhan ay pumunta rin po doon sa mountain of Yahuwah, the Mount Zion, and then mangangaral po sila ng Torah. Which is, na-fulfill po nung si Yahushua ay pumunta na, di ba? They listen to the Torah, they listen to the teaching of Yahushua doon sa Mount of Sermon, di ba? Sermon on the Mount, mga kapatid. So, na-fulfill po yun. Kung ano yung sinabi dito sa chapter 2, verse 3, mga kapatid. Triumph through the coming of Yahushua, mga kapatid. Okay, moving on to chapter 2 po. Sa ating nabasa sa Matatyaw kanina, people walk in darkness. Di ba yung ating nabasa kanina sa Matatyaw? Ito rin po ay nabanggit dito sa chapter 9, verse 2. Di ba mga kapatid? Chapter 9, verse 2, the people who were walking in darkness have seen a great light upon those who dwell in the land of the shadow of death. Which is nabanggit na kanina doon sa ating reading sa Matatyaw chapter 4, verse 15 to 16. Di ba mga kapatid, kanina nabasa na po natin yon. Now, dito, those who refuse to appeal, mga kapatid, meron kasing appeal si Aba, meron siyang panawagan. Okay? Dito sa Yahuda, balik tayo sa Yahuda, mga kapatid, chapter 2, verse 15, may panawagan kasi si Aba. Yahuda ito, no? Chapter 2, verse 15.
and against every lofty tower. Okay, rather, chapter 2, verse 5. O house of Yaakov, come and let us walk in the light of Yahuwah. So may panawagan, may invitation po. Sa verse 3, kanina ganoon din po. Let us go up. Sa verse 5, ganito din po. Let us walk in the light of Yahuwah. So may invitation mga kapatid. Okay? So itong appeal na binigay ni Abba sa kanila, chapter 5 verse 30. Halimbawa, balik tayo sa chapter 5 verse 30 ng Yeshayahu 5:30 sa ating na pag-usapan na. And in that day they shall growl over it, and it was growling in the sea. Okay? Uh, and sea and rats, darkness and distress, and let light be darkened by the cloud. So, again, merong declaration dito na let light be darkened, let light shall be darkened by the clouds. So there is a declaration of coming to Abba because there is light that will shine in darkness, mga kapatid. Pero ano po yung response ng mga tao? Sa chapter 8 verse 22 na highlight natin na mas pinili ng mga tao na lumakad ayon sa darkness. Okay? So, ibig sabihin, itong chapter 9 verse 2, the people who were walking in darkness is because they refuse. Refuse to what? They refuse to accept the invitation. Okay? Sa na-highlight na sa chapter 2 verse 3 kanina, chapter 2 verse 5, chapter 5 verse 30 as na-highlight na kanina, they refuse mga kapatid. So, sa current situation ng Yahuda sa panahon na ito, okay, they refuse to accept the invitation to walk in the light. So that being said, i-compare and contrast natin sa Yaokanan. Can somebody go to Yaokanan, chapter 3, verses 19 to 20, mga kapatid? Ano ang kasabi po sa John o Yaokanan, chapter 3, 19 po? Can somebody go there and read for us? Kung ang mga taga-Yahuda sa mga previous na passage na ating nabasa na napag-usapan na, previous chapter, napag-usapan na, kung sila ay nag-refuse, what about sa panahon ni Yahushua? Ganon din ba ang kanilang ginawa? Let's go to Yaokanan chapter 3 po, mga kapatid. 19 to 20. Anyone would like to read there? Go, please. Yaokanan? Yes, go ahead po. Ako po, Salamat. Brother. Oh yes, Sister Azara, go ahead po. But Yao, go ahead po. 19 to 20 po. Opo, 3:19 to 20. Go ahead. And this is the judge. Okay. And this is the judgment that the light has come into the world. Okay po. And Opo, this go is ahead. the judgment that the light has come into the world, and men loved the darkness rather than the light, for their works were wicked. 20. For everyone who is practicing evil hates. Opo. Okay po, Brother Dan, can you hear me? Okay, nawala ka doon sa last part. Pakiulit nga. Can you hear me po? Yes, ngayon. Go ahead, ngayon. Go ahead. Yung last part ng verse 20. Can you hear me po, Brother Dan? Opo, yes. Opo, yes. 21 po. Verse 20 lang. 20. But the one doing the truth comes to the light. For everyone who is practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his work should be exposed. Okay po, salamat. 21. Hanggang dyan lang po, sister. Salamat. Okay po, yadayawa sa pagkabasa, mga kapatid ni Sister Azara Batchao. For So, malinaw everyone who dito. is practicing, but the one doing the truth comes to the light. So, Okay po. okay po, okay po. Salamat, Thank salamat, you. sister. So, mga kapatid, sa nabasa na ni Sister Azara Batchao,
malinaw po dito na yung mga tao ay pinili nila because they hate light. Bakit they hate lights? Because marami silang mga ano po, ginagawang mga evil. Sabihin, mas pinili nila na sundin at gawin ang mga masasama. Okay? So kaya they refuse. Okay? They refuse because they continue to practice, mga kapatid, yung kanilang mga evil na mga gawain. So, ayan, malinaw po mga kapatid, batay dito sa sinabi nito ni Yahushua, uh, and does not come to the light lest his works should be exposed. So, yun pala ang dahilan kung bakit ang mga tao sa panahon ni Yahushua, dala ni Yahushua ang ilaw, pero hindi tinanggap ng mga tao katulad ng mga taga-Yahuda noon nung sinabi ito ni Yashayahu, they refuse the invitation to walk in the light of Yahuwah and to go to the mountain of Yahuwah to learn the Torah. They refuse. Because, ano po, meron po pala silang mga evil practices. Ayaw nila pong ma-expose sa liwanag yung kanilang mga evil doings. So, yun po, mga kapatid, no? Wow, napakalinaw. Let's proceed po doon sa chapter 1, verse 5 ng Yaokanan. Yaokanan 1, verse 5. We're done with 3, 19 to 20. What about sa Yaokanan 1, verse 5? Can somebody go there? John o Yaokanan 1, verse 5. Okay po? Yaokanan 1, verse 5. Let me read for you. And the light shines in darkness, and darkness has not overcome it. Okay? So, mga kapatid, sino yung light na pinag-usapan? Shines in darkness, and the darkness has not overcome it. Ang pinag-usapan dito ay Yahushua po. Yahushua ang dumating. Pagdating ni Yahushua, there was darkness, mga kapatid. And darkness has not overcome the light. Why? Kasi ang lakas ng kapangyarihan ng ilaw ni Aba na dala ni Yahushua, mga kapatid. Okay, so that's the explanation po ng verse 2. Proceed po tayo ng verse 3, mga kapatid. Verse 3 is very much exciting. Bakit po? Kasi ang iba, naniniwala sila, mga kapatid, no, na kayong mga hindi born Yisrael, ay wala kayong bahagi dito sa ano. Hindi kayo part dito sa kaharian. Hindi kayo part dito sa bilang pinili. Kasi ang sabi ng iba, yung pinili daw ay yung mga natural born Yisrael lang. So kayong mga Gentiles, wala kayo, hindi kayo bahagi dito. But mga kapatid, we strongly oppose that idea. Bakit po? Tingnan natin ang chapter 9, verse 3, mga kapatid. Chapter 9, verse 3 ng Yesayao. Nandito po yung sagot sa mga kapatiran na naniniwala na ang magiging bahagi lang o ang pipiliin lang ay yung mga born-blooded natural Yisrael o Israelites, mga kapatid. Hindi po tayo maniwala doon. Bakit po? Chapter 9, verse 3. You shall increase the nation. You shall make its joy great. They shall rejoice before you as in the joy of harvest, as men rejoice when they divide the spoil. So, anong pinag-usapan dito, mga kapatid? Bakit sinabi niya ito, you shall increase the nation? What it is talking about? You shall increase the nation. Hindi na po exclusive sa Yisrael ang pagkakapili or pagkaka-set apart. Tama. Kumbaga, lahat na po ng nasyon na
kung kayo'y naniniwala or sumasamba kay Abba Yahuwah, you will be part of the set-apart nation. Correct. So, kasi malinaw po yan mga kapatid. Oh, sabi ni Abba sa pamagitan ni Yeshayahu, you shall increase the nation. Ibig sabihin yung the nation, yung set apart na bansa. Okay? Mag-increase siya. Okay? So, tingnan mo yan. You shall make it joy. You shall make its joy great. They shall rejoice before you. So, there is so much rejoicing like that of harvest time, mga kapatid. Bakit po? Kasi mag-increase nga. Yung set apart nation ay mag-increase. Kaya, connected ito, mga kapatid, kung bakit ang mission ni Yahusha ay talagang nag-umpisa siya doon sa Zebulon at saka Naphtali, doon sa Sea of Galilee o Galilee, na kung saan doon dumadaan po yung mga Gentiles na mga kalapit na mga bansa na mga Gentiles. See, nakita niyo kapatid yung connectivity dito? Kung bakit diyan si Yahusha nag-umpisa is because significant po yan mga kapatid, na yung magiging pinili na bansa, yung magiging set apart na nation, ay talagang mag-expand mga kapatid, ay talagang mag-increase mga kapatid. At hindi lang ito naka-zoom in sa mga born Yisrael o native Yisrael mga kapatid, but it will increase. Okay po? So, no longer are the faithful a small remnant. So, yung remnant na ating pinag-usapan sa nakaraan na chapter, mga kapatid, hindi na yan magiging small. Okay? Kasi yung remnant doon na pinag-usapan natin, ilan-ilan yung mga naiwan, di ba po, mga kapatid? Ilan-ilan lang po yung remnant doon. But ngayon, they will no longer small. Yung faithful will no longer be small remnant. Okay? Ano pa yung ating dagdag na mga patutuo? Okay po, marami tayong mga references, no? Please cooperate para maka-maximize po natin ang time. Sino pong magbasa ng chapter 26 po? Itong lahat ay nasa Yeshayahu. Chapter 26, verse 15. Sino pong magbasa niyan? Then someone who will volunteer po? Sister Bakar, Yeshayahu, please focus ka sa 26, verse 15. And then we also need to read 49 verses 20 to 21. Sino pong magbukas sa chapter 49 ng Yeshayahu 20 to 21 po? Sinong magbunta doon? Then, last one, kasi medyo mahaba itong 66. Chapter 55 verses 1 to 5 po. Sinong magpunta sa Yeshayahu, or rather, Yeshayahu 54 verses 1 to 5. Sige po, ito lang mga tatlong mga talata. 25, 16, 26, 16, and then 49, 20. Sinong magbukas po? Brother Ron, pwede ba sa iyo? 49, 22, 20 to 21. Yung chapter 54 po. Okay, doon ka sa chapter 54, 1 to 5. 1 to Okay, 5 sino po. pong magpunta sa 49 verses 20 to 21 po? Okay ba, Sister Sarah Batiao? 49 po ang sa inyo, 20 hanggang 21. Brother Dan, baka maputol ang internet. Sige, sige, sige. We understand. Oh, We'll, apo. okay, we'll try Yes kay po, yes Sister po. Diana. Salamat. Sister Diana, okay ba sa inyong wifi dyan? Chapter 49 verses 20 to 21. Okay, let's begin with Sister Bakar Hasayaw. Go ahead po, Sister. Yeshayahu 26, verse 15. You shall increase the nation, O Yahusha. You shall Yahuwah. increase, Yahuwah, O Yahuwah. You shall increase the nation. You are esteemed. You shall expand all the borders of the land. Wow. So, tingnan mo yan, no? You shall increase, no? Ano nakasabi? You shall increase The nation. the nation.
Tapos sabi niya, shall increase the nation, you are esteemed. You shall expand. Oh, malinaw yan, no? You shall expand all the borders of the land. So sabihin mga kapatid, all the corners of the Arats. Mag-expand ang tinatawag na the nation. Yung pinili na bansa. Mag-expand siya mga kapatid. All the borders of the land. Wow, no? Word for word yan mga kapatid, no? Yan ay malaking comfort para sa atin na naging bahagi na tayo na faithful na mananampalataya. We are part of that mga kapatid. Na tayong mga nakakilala at naging faithful na mananampalataya kay Aba Yahuwah. Yada Yahuwah po. Sister Bakar, baka wala Yahuwah. nabasa sa chapter uh, chapter 49 verses 20 to 21. Pwede mo basahin yun after kay Brother Ron. 49, Sister Yes Bakar. po. 20 to 21. Okay, Brother Ron, go ahead with chapter 54, 1 to 5. Brother Ron. Yesayahu chapter 54, Oh, verse tama. 1 to 5. Tama. Sing, O barren one, you who did not bear, break forth into singing, and cry aloud, you who have not been in labor. For children of the deserted one are more than the children of the married woman, said Yahuwah. Enlarge the place of your tent, and let them stretch out the curtains of your dwellings. Spare not, lengthen your cords, and strengthen your stakes. For you shall break forth to the right and to the left, and your seed inherit the nations, and make the deserted cities inhabited. Do not fear, for you shall not be put to shame, nor hurt. You shall not be humiliated. For the shame of your youth you shall forget, and not remember the reproach of your widowhood anymore. For for your maker is your husband, Yahuwah of hosts is his name, and the Kodash one of Israel is your redeemer. He is called the Elohim of the old earth. Yan. Yan So, Yahuwah po. maganda po mga kapatid ang pagkabasa at word for word dito. Tinan mo yung verse 1. Salamat, Brother Ron. Tinan mo yung verse 1 mga kapatid. No? Break forth into singing. Cry aloud, you have not been in labor. Okay? For the children of the deserted one are more than the children of the married woman, said Yahuwah. So, sino yung married woman? Yun ang Yasar-al. Okay? Married to Abba Yahuwah. Kasi verse 5, Abba Yahuwah, the maker is the husband. Are you with me mga kapatid? So, Abba Yahuwah is the husband. Ang married woman, ang pintukoy dito yung Yahuda and Yasar-al, mga kapatid. But take note, the deserted one, the children of the deserted one are more than the children of the married woman. So, sino itong deserted one? Okay? To my understanding, yun na nga ang mga Gentiles, mga kapatid. The Gentiles considered as the deserted one, mga kapatid. And yet their children are more numerous than the married woman, mga kapatid. So, kita mo yan mga kapatid, yung picture dyan, na it's really word for word na mag-increase yung the nation, mag-increase mga kapatid. At saan magmula yun? Mula sa mga Gentiles. Go ahead po, Sister Bakar Asayao with 49, chapter 49, verses 20 to 21. Go ahead po. Okay? 49, Yes, 49 verse. 20 to 21. Go Yes, ahead po. yes, Yahu. 49 verse 20 and 21. The sons of your bereavement shall yet say in your ears, the place is too narrow for me.
make room for me to live. 21. And you shall say in your heart, who has brought forth this for me, since I am bereaved and barren, an exile, and wandering to and fro? And who reared them? See, I was left alone. From where did this come? Okay. Patuloy mo, sister, sa verse 22 po. Wow, napakaganda. Verse 22. Thus said the Adon Yahuwah, see, I lift my hand up to the Gentiles, and raise my banner for the peoples. And they shall bring your sons in their arms, and your daughters carried on their shoulders. Wow. So, tingnan mo yan, no? I lift up my hand up to the Gentiles and raise my banner for the peoples. And they shall bring your sons in their arms, and your daughters carried their shoulders. So, kasi nga, barren nga ang pinag-usapan dito. Bereaved, verse 21, no? Bereaved and barren. Tapos na-exile pa, wandering to and fro. Ngunit, sinabi niya, who reared them? Okay? Who reared them? Ibig sabihin, meron talagang mga remnants. Okay? And saan ito? Sinabi dito, mga Gentiles. See, I lift my hands up to the Gentiles and raised my banner for the people. So, Abba Yahuwah raised his banner amongst the Gentiles, and raised people, sons and daughters, para kay Abba Yahuwah. So, mga kapatid, are you now convinced na yung remnant na yan, faithful remnants, are not just biologically born Yasar-al, but even including po mga Gentiles who are also faithful believers and followers of the covenant and followers of the Torah of Abba Yahuwah, mga kapatid. Wow! Wonderful po, mga kapatid. Moving on tayo sa verses 4 hanggang 7. Ito na nga po, verses 4 to 7. Isaiah o Yesayao explains the overflowing joy. Okay po? Bakit po? Kasi merong tatlong 4. If we say 4, ano ibig sabihin ng 4, mga kapatid? Dahil, no? Dahil. 4. Ano itong tatlong 4 na pinag-usapan? Kaya sinabi niya, overflowing joy. Sa nabanggit kanina ni Brother Ron, ito yung overflowing joy na pinag-usapan dito. Bakit nagkaroon ng overflowing joy? Again, this is prophetic po, mga kapatid. At anong gagawin po? Prophetically, anong gagawin ni Yahushua, mga kapatid? Ang pinag-usapan talaga dito. Verses 4 to 7 ng chapter 9, mga kapatid. So, ano itong tatlong 4? Tingnan mo yung verse 4, mga kapatid. Ang sinabi ng verse 4, for the yoke of his burden, for you shall break the yoke of his burden. Okay? And the staff of your shoulder, the rod of his oppressor, as the day of Midian. So, ano yan, mga kapatid? Yung oppressor, okay? Ano nangyari sa oppressor? He was broken. Okay? The yoke of burden has been broken, mga kapatid. Kasi po, pabigat yung mga leaders na naging leader nila, mga kapatid, ay pabigat, mga kapatid. The yoke of burden. Pero sa pamagitan ni Yahushua, yun po ay ano po, ma-break. Verse 5, for every boot of the trampling warrior. Anong kasabi po verse 5? For every boot of one trampling in the tumult, and coat rolled in blood, and shall use for burning and fuel for fire. So, anong pinag-usapan nito, mga kapatid?
every boot of trampling warrior. Ito po yung pinag-usapan yung ginawa po ng mga Assyrian who were wearing booth, mga kapatid. At yan po ay tinatrample nila, mga kapatid, ang Zebulun at Naphtali, mga kapatid. Pero yung kanilang mga kagamitan sa digmaan, anong gawin? Will be burned. Okay? And ano po yung verse pangatlong 4? For to us a child is born. Verse 6 po. For to us a child is born. So, yun ang tatlong dahilan kung bakit overflowing yung joy. The yoke has been broken. Yung booth is now will be burned into fire. Pangatlo is for to us a child is born. So, mga kapatid, yung anak na mga sinilang, bakit po yon ay nagbibigay ng sobrang tuwa sa the nation of Yasharal, including Yehuda, including the remnant, mga kapatid. Bakit yon magbigay po ng sobrang tuwa? Bakit po, mga kapatid? Basahin mo yung verse 5. Anong sinabi dyan? Verse 6, mga kapatid. For to us a child is born. Okay? A bond shall be given unto us, and the rule of his shoulder, and the name is called Wonderful Counselor, Strong Al, Father of Continuity, Prince of Peace, mga kapatid. Okay? Wonderful Counselor. Tinawag po siya ng Wonderful Counselor. Itong bata nito, referring to Yahushua, is a wise ruler whose wisdom, mga kapatid, is beyond human capabilities. Bakit po? In contrast po kay Haring Ahas dito sa Yehuda. Okay po? In contrast po. Hindi wise na hari si Haring Ahas, mga kapatid. He is full of human frailties. But itong child na ito na darating, full of wisdom siya. Because hindi siya ordinaryo na tao, mga kapatid. Okay? He is not a mere human because his wisdom is beyond human capabilities, mga kapatid. Itong wonderful counselor na bata may sinilang. Pangalawa, bakit overflowing sa kanila sa joy? Mighty Alua or Mighty Al, mga kapatid. Okay, Alua Yam. Mighty Al, mga kapatid. Ito po ay title referring po, mga kapatid, kay Abba Yahuwah. But it's a title, mga kapatid, na binigay po sa anak na ito. Okay? Let's go to Dabaryam or Deuteronomy 10 verse 17. Can somebody go there? Dabaryam 10 verse 17. Ano pong nakasabi dito sa Deuteronomy 10 verse 17? Sige po, akong magbasa. 10:17, for Yahuwah, your Aluayam is Aluayam of the mighty ones, and Adon of masters, the great Al, mighty and awesome, who shows no partiality, nor takes bribe. So itong mga mighty, Al, great Al, mighty and awesome, okay, Aluayam of mighty ones, mga kapatid, ito po ay title referring po kay Abba Yahuwah. Ngunit dito, yung title referring kay Abba Yahuwah ay binigay po, okay, binigay po sa title sa batang maisinilang na ito. Okay? So, that title is given, mga kapatid, which is that title referring po kay Abba Yahuwah. But yung title na yan, tinawag o tawagin itong bata na ito using the title only referring kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, we are not saying na Yahushua is Yahuwah, hindi po. We are saying na yung title na Mighty Al
Okay? Aluwayam of the Mighty Ones, yun po ay title referring only kay Abba Yahuwah, but dito sa description ni Yashayahu, yan ay binigay, okay, na title para kay Yahushua, mga kapatid. But we are not saying na Yahushua is Yahuwah, hindi po. Yahushua is Yahushua talaga ang ban. But binigyan siya ng title, gaya ng title na ibinigay para kang Aba Yahuwah. Kaya yan ang mahirap maintindihan ng karamihan, mga kapatid. Kasi ang kanilang pananaw, si Yahushua is only a mere human. Hindi po, mga kapatid. Yahushua is not mere human. Kasi dito sa Yesaya-o, nabigay na po yung description, yung prophecy about sa kanya. Pangatlo, mga kapatid, is called the Everlasting Father. The everlasting, the Father of continuity. Yun ang nakasabi ito sa Hallelujah Scripture. The Father of continuity. Sa other translation, Everlasting Father. So ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Can somebody go to chapter 22 ng Yesaya verse 21? Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? A benevolent protector. Yun po ang ibig sabihin nito. Why is Yahushua called the Everlasting Father? Is because siya po yung tinatawag na benevolent protector. Tinawag po siya Everlasting Father kasi ideal of a king, mga kapatid. And also is the way of Abba Yahuwah caring for His people. Okay po? So, ibig sabihin, Yahushua will function, okay, will function in behalf of Abba Yahuwah. Kaya tinawag siya Everlasting Father. We are not saying na Yahushua is the Everlasting Father. Mali po yun. Mali po yun, mga kapatid. Tinawag lang siya, the Everlasting Father, because He can function, mga kapatid, He can function as the ideal na hari, ruler, as the ideal protector, as the ideal father, mga kapatid. He can function. But we are not saying na Yahushua is the Father. Hindi po. Tinawag lang siya na Everlasting Father. But He is not the Father because Abba Yahuwah is the only Father, mga kapatid. Kaya lang, binigay sa kanya yung title because meron siyang function as ideal ruler, ideal na hari, at protector, mga kapatid. And yung pamamaraan ni Abba, paano siya mag-care sa kanyang mga sangkatauhan, ay na-delegate niya po or naibigay niya po kay Yahushua. Malinaw po ba, mga kapatid? Please go to chapter 22 verse 21. Can somebody go there? Ako, Brother Dan. Opo, Sister Bakara Sayo. Go ahead po. 22-21 ng Yesaya-o. And I shall put your robe on him, and strengthen him with your girdle, and give your authority into his hands. And he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Yehuda. Okay, malinaw po, mga kapatid, no? Sino ba itong dinagyan siya ng robe? I shall put your robe on him and strengthen him with your girdle and give your authority into his hand. Sino po ang tinutukoy dito? Na binigyan ng robe, binigyan Yahushua po. ng authority. Sino ang tinutukoy, mga kapatid? Si Yahushua po. Yahushua, malinaw, mga kapatid. Walang ibang tinutukoy dito. Yahushua ang pinag-usapan. And then, ano yung kanyang function? And he shall be a father. You see? Function lang po yan. He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Yehuda. Mga kapatid, malinaw po word for word. Yahushua, binigay sa kanya yung robe bilang hari, binigay sa kanya yung authority, mga kapatid, para ano po? He will function in behalf of Abba Yahuwah as like a father. Again, mga kapatid,
we are not saying Yahushua is the Father, o we are not saying Yahushua is Yahuwah. Hindi po yan ang aming hindi sabihin, mga kapatid. We are saying there is only one Abba Yahuwah, the only one na walang lumikha sa kanya, wala siyang starting, wala siyang ending, mga kapatid. But Yahushua, meron siyang starting. Meron siyang beginning. Bakit po? Kasi nilikha siya. Brought forth anak siya, mga kapatid. But Yahushua here, bakit tinawag siya like a father? Okay? Bakit tinawag siya diyan na ba't tinawag siya diyan? He shall be a father. Hindi sinabi the father. Because there is only one the father. Si Abba Yahuwah po yun. But sinabi niya na a father. Ibig sabihin, he can function. Okay? Like a father who will protect his children, who will care and who has authority and who will lead as hari, mga kapatid, as ruler. Perfect na hari at perfect na ruler. Okay? Are you getting the idea, mga kapatid? Medyo nagkalinawan na, no? Yadayawa po. So, proceed tayo dito as we continue po. So, this kind of king contrast to the Davidic line because of this title, because this title is divine. Kasi yung Davidic line na pinag-usapan, pang-unawa sa mga Yasar-al noon is a mere human na hari na will succeed or will reign under the Davidic, mga kapatid, or Daud, yung kaharian ni Daud. So hindi yan ang naunawaan. Ang naunawaan lang nila is human na hari, mga kapatid. But itong description ni Yeshayahu ay hindi ito human na hari, mga kapatid. Hindi ito magawa ng human na hari, mga kapatid. And this title na ating napag-usapan na, okay, Wonderful Counselor, the Mighty Al or the Mighty Aluwayam, the Everlasting Father, the Prince of Peace, no? Hindi pa natin pala napaliwanag itong the Prince of Peace, no? Okay, Prince of Peace, he is ruler whose reign will bring about peace. Nations rely on his just decisions and in their disputes. Okay? Mga kapatid, kanina na-highlight natin sa ating introduction sa ating Zoom kanina na yung ruling ni Abba is always what? Merong dalawang katangian which serves as a foundation of the throne of Abba Yahuwah. Nabasa po natin sa Tahaliam 97 verse 2 at verse 5. Kung hindi ako nagkamali, 5 or 6 kanina, 2 times nabanggit. That the throne of Abba Yahuwah is ruled in righteousness and ruled in right rulings. Okay po? Righteousness at right ruling. Yun po ang pinaka-foundation ng throne o trono o ang paghari ni Abba Yahuwah. Yun ang pinaka-foundation. At dito, mga kapatid, malinaw sa declaration ni Yeshayahu is called the Prince of Peace. Ibig sabihin, mga kapatid, yung shalom na hinihintay o kinakailangan ng sangkatauhan na matagal nang inaasam-asam yung shalom na iyan, mga kapatid. It will be fully realized, mga kapatid, when Yahushua comes again. Why? He is called the Prince of Peace, mga kapatid. At ang kaniyang pag-rule ay hinihintay ng mga bansa dahil ayon sa kaniyang pamamaraan is always on just decision, mga kapatid. Tama lagi dahil ang kanyang pamaraan is always fair, mga kapatid. At wala siyang unfairness and injustices kasi righteousness and right ruling ang kanyang pamamaraan. Kaya tinawag siyang Prince of Peace, mga kapatid. So, ayan, yadayaua po, mga kapatid, sa mga katotohanan na ito. Verse 7.
Yahuwah called Abraham. Kung tingnan natin yung balik tayo doon sa chapter 9 verse 7 mga kapatid. Anong sinabi po dito? Of the increase of his rule and peace there is no end. See? Walang katapusan na paghari mga kapatid upon the throne of the wood over the reign, establish it and sustain it with right ruling and righteousness. Di ba? Again, right ruling and righteousness lagi nandiyan. Kaya mayroong complete shalom na ating hihintayin mga kapatid sa pamagitan ng paghari ni Yahushua when He comes again. So, balik tayo dito sa pagpili ni Aba kay Abraham. Pinili ni Aba Yahuwah si Abraham upang maging baraka sa buong bansa o sa mga tribes and nations. Genesis 12, 1 to 3 po, di ba? So, itong purpose na pinili si Abraham, mga kapatid, at yan ay ma-fulfill sa buhay ng Yasar-al, Exodus 19:5 to 6 mga kapatid. Na yung totoong Yasar-al talaga, according to Exodus 19:5 to 6. Ang totoong Yasar-al talaga mga kapatid are those what? Ushama and Shamar. Those who hear, obey, and keep the commandments. Mga kapatid, those who keep and guard the Torah, those who keep and guard the covenant, mga kapatid. Yun po talaga ang totoong Yasar-al. Exodus 19:5 to 6, mga kapatid. So, Yashayahu here focuses on the Messianic hope who will extend his rule from Yasar-al to include Gentiles and thus Baraka of Yahuwah. Baraka comes through knowing Abba Yahuwah, mga kapatid. Let me say it again. Tayo na nandito, we are not natural born Yasar-al. Kayong mga manonood sa video, pareho tayo, hindi tayo mga born Yasar-al. Ngunit mga kapatid, ito yung katotohanan. Tayo po ay makakilala kay Abba Yahuwah at maging bahagi sa kanyang covenant relationship at magsunod tayo sa kanyang mga Torah, mga kapatid. Kanyang mga kautusan. Yun po, magiging bahagi tayo dahil nakilala natin si Abba Yahuwah at mahalin natin siya with all our heart, with all our being, mga kapatid. Okay? So, that being said, sinabi po dito sa verse 7, of the increase, sinabi diyan verse 7, of the increase of His rule and peace, there is no and so ang ibig sabihin, it will continue to increase. Mga kapatid, so the empire of Canaan, kung noon merong empire, si Abba Yahuwah ay may empire din po, mga kapatid. The empire of Canaan or favor will forever expand. Okay? And every moment will be better than the last. Okay? Let me say it again. Every moment, itong panibagong empire o kaharian ni Abba Yahuwah na tinawag the Empire of Canaan, favor, will forever expand. And then every moment, it will be better than the last. Okay? Diba? Sa nakaraang mga panahon, na pag-usapan na po natin yun. Bakit po mas better, lalo naging better ang kanyang Empire of Canaan? Noon, saan nakasulat yung Torah? Saan nakasulat? Di ba? Sa tablets of stone, di ba? Napag-usapan natin noon, mga kapatid. Yung Torah noon nakasulat sa tablets of stone. Ngayon, nasaan na nakasulat yung Torah?
Sa puso po natin. In our Tama. heart. In our heart through the Ruach HaKodesh, mga kapatid. So talagang magiging better ang empire of Canaan and favor of Abba Yahuwah sa ating kapanahunan ngayon. Every moment, every day, naging better yan compare sa nakaraan, mga kapatid. So, what a wonderful baraka. Can somebody go to Luke chapter 1 verse 32 po? Anong sinabi po ng Luke chapter 1 verse 32? Luke 1:32, can somebody go there? Ito po yung ating reference. Meron 32, bang... Brother Dan. Opo, Luke chapter 1:32. Go ahead, Sister Sige po. Azara. He shall be great and shall be called the Ben of the Most High. And Yahuwah Elohim shall give him the throne of his father Daud. Okay. See? Yan po ay declaration ni Simeon, yung pari, no? Yung pari sa panahon na yan. Declaration po niya habang Yahushua as a child nung siya ay nabarak, mga kapatid. Na ibigay sa kanya ang throne. Okay? Kaninong throne? Ibigay yung throne ni Daud. So in other words, there is what we call a Davidic line, mga kapatid. Na kung saan Yahushua po binigyan po ng authority na siya ang maghari at magkaroon po ng kapangyarihan at authority and power na ibinigay po ni Abba sa kanya, yung karapatan na iyan, mga kapatid. So, moving on dito sa chapter sa chapter 9 again, balik tayo sa chapter 9 verse 7. Sinabi diyan, mga kapatid, his reign, okay, upon the throne of Daud, as nabasa kanina din po ni Sister Azara Tiao doon sa Luke 1:32. And then, anong sinabi diyan? The ardor of Yahuwah of hosts does this. Sa Holiday Scripture, mga kapatid, yung ending ng verse 7 po. The ardor of Yahuwah of hosts does this. Malinaw, mga kapatid. The ardor. Sa ibang translation, anong tawag niyan? The zeal. The zeal. Okay? Of Yahuwah of hosts does this. So, ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Itong mga nabanggit ni Yesayao, itong lahat ay mula kay Abba Yahuwah. At kung bakit ito'y mangyari talaga, dahil kanino po? Kasi nandyan yung ardor, nandyan yung zeal of Abba Yahuwah, yung kakayahan, yung kapangyarihan, yung excitement, everything na ayon sa kagustuhan ni Abba ay nandyan po, mga kapatid. Siyang gagawa na itong lahat na ito ay magiging matutuo, mga kapatid. So, na-fulfill na nga ito. Okay? We would say, partly na-fulfill na. Kung sa mga opening ng mga business, nagkaroon na po ng soft opening. Okay? Nagkaroon na po ng soft opening kung gamitin natin yung word ng mga business. But kung gamitin natin yung mga words ng mga scholars, there is now the inauguration. Inauguration of the reign has already started. Okay? Dahil pumunta na nga si Yahushua. At kailan ma-fulfill ito, mga kapatid? To the fullest? At the second coming of Yahushua. Yahushua. Opo. Inaugurated na po. Started na po on His first coming ito. At ito'y magpatuloy. It will be fully realized. Full bloom, mga kapatid. Full blossom of the reign, mga kapatid, of Abba Yahuwah through Yahushua when Yahushua comes again.
Wow, what an excitement. Yan po ang verses 1 to 3, 1 to 7. Prophetic of the coming of Yahushua while reflecting po yung inadequacy, yung mga sitwasyon ng Yahuda at Yasar-al, okay, sa panahon na iyon, mga kapatid. Reflecting out of that history, out of that inadequacy sa Yahuda at Yasar-al sa panahon na iyon. Meron palang future na darating, mga kapatid, na someone na maghari who would be perfect. Is not a mere human na maghari siya, but he is also divine, mga kapatid. Bakit siya divine? Dahil doon sa mga apat na mga title na binigay sa kanya, kung saan yung mga title na yun ay title din po na nag-refer kay Aba Yahuwah, mga kapatid. But again, we are not saying that Yahushua is Yahuwah, hindi po. We are saying na yung mga title na iyon ay ginamit para kang Yahushua, mag-function po siya as the perfect ruler, a perfect hari, mga kapatid, who will execute righteousness and right ruling sa kaniyang buong empire, mga kapatid. That being said, ito naman pong nabanggit na kanina ni Brother Ron, how come na sa verses 8 and following, nagalit naman po si Aba? Bakit po? Because verses 8 to 12, bakit po nagalit si Aba dito sa verses 8 to 12? Because of pride. Pride is the source of all the nation's disaster. Okay? So wala tayong time na basahin natin uli itong 8 to 12, nabasa na po yan kanina. But kayong mga manonood sa Republish, you can read it again. At isummarize po natin yan because of pride, kung bakit nagalit si Aba. Kung yung anger niya nandyan pa rin, kung bakit, it's because of pride, mga kapatid. Tinan mo yung verses 8 to 9. Speaks of Jacob, speaks of Yasar-al, speaks of Ephraim, and Samaria, mga kapatid. Itong verses 8 to 9, kung titinan mo yan, they rebelled against the throne of Daud sa panahon na ito. Okay, they rebelled against the throne of Daud. And they also rebelled against the worship of Yahuwah. Kung tingnan mo yung unang hari, chapter 12, verses 16 to 33, but we don't have time to read it, mga kapatid. Verse 10. Sa verse 10 po, bakit nagalit si Aba Yahuwah sa kanila? Because their self-confident blindness created them blindness. Yung kanilang self-confidence. Tama po yun. Naging masyado silang pride. Opo, masyado silang ma-pride na. Dahil nga, opo, verse 10. Tinan mo yung verse 10, mga kapatid. They're very much proud of themselves, mga kapatid. Okay? Verse 11. Adversaries of reason, mga kapatid. It talks about adversaries of reason, yung hari, mga kapatid. Verse 12. Bakit nagalit si Aba sa verse 12? Dahil sa kanilang pride nga. His anger aroused because of their pride. Verse 12. You can read that, mga kapatid, sa verse 12. Okay? They devoured Yasar-al with an open mouth. Okay, with all this, his displeasing has not turned back, and his hand is still stretched out. Okay, dahil sa kanilang pride and arrogance, verse 12. Now, kung tingnan natin ang verses 13 to 17, in summary po, 13 to 17, okay po? The people have not turned back to him who smites them, nor have they sought Yahuwah of hosts. Verse 14 po, and Yahuwah cuts off head and fail from Yasar-al, palm, bronze, and reed in one day. Verse 15, elder and highly respected, he is the